Nasa tugay ka na. Hi, hello guys! This is Mercy, ang piling vlogger ng Alcala. So for today's video, may ikukwento muna ako. Itong asawa ko kasi ay panay-scroll ng Facebook pagkagising niya. Tapos ang laging lumalabas sa feed niya ay yung pansit battle patong sa Tuguegarao, Cagayan. So ang ending, kaka-scroll niya ay nag-crave ng aking Mister of the Philippines. Eh syempre nasa Laguna kami, imbes na bumiyahe ng malayo para lang sa cravings, naisip namin na gumawa na lang ng sariling version. Tara, samahan niyo kami. Una nga ginawa ng aking mister ay nagbalat at naghiwa ng bawang at sibuyas. Anyways, after nga namin kumain ng breakfast ay lumabas kami agad para bumili ng mga ingredients. Hindi ko nga lang siya na video dahil naiwan ko yung phone ko dito sa bahay. Isinunod naman ng aking mister ang mga gulay at iba pang ingredients na kailangan sa recipe. Tulad nitong repolyo na tingi lang yung binili ng aking mister. Dahil dalawa lang naman kami kakain. And maglalagay din siya ng patola. Buti na lang may ganitong patola sa pinamilhan ng aking mister. Dahil yung lagi kong nabibili dito sa Talipapa ay yung patolang mabango. Tapos maglalagay din siya ng Baguio beans. Medyo matrabaho nga lang ang preparation pero ito talaga yung isa sa mga sikreto para maging mas maayos at mabilis ang pagluluto. Anyways, maglalagay din siya ng toge at saka celery. Dito naman tayo sa pang-toppings. Isa din itong nagpapasarap sa ating pansit battle patong, ang atay ng yobab, and maglalagay din siya ng giniling na beef later. Habang nagpe-prepare ang aking Mister of the Philippines, nagbisi-bisihan naman ako sa pagrarap ng patola. Hindi naman kasi pwedeng ilagay ng aking Mister lahat. Dalawa lang kami kakain. Tapos may tira din siyang celery. Maganda nga ang irap nyo ito sa plastic dahil nagtatagal talaga siya. So dito naman tayo sa pansit. Fresh na pansit ang ginamit ng aking Mister. So hinugasan niya lang ito ng 3 times. Anyways, habang naghihiwa siya kanina, dinipry na din niya yung karne ng yobab na isa din sa ilalagay niyang pang toppings. So dito naman tayo sa sausawan. Hindi din talaga makukumpleto ang pansit battle patong kapag walang sausawan. Isa din kasi ito sa nagpapasarap at nagpapagana sa pagkain ng pansit battle patong. Ito ay white onions na may kalamansi, siling labuyo at toyo ng asawa mo. Ngayong ready na ang lahat, syempre oras na para magluto naman tayo. At dahil si Mister ang magluluto ngayon, syempre ang gagamitin niya ay yung makapangyarihan niyang wokbang. Ngayon nga niya lang ulit ito magagamit. Bago nga siya pagluto, sinisiso niya muna ito sa mantika. So dito na magi-start ang unang hakbang ng kanyang pagluluto. Isa-isang igisang mga ingredients hanggang lumabas ng mabangong aroma ng bawang at sibuyas. Saka na nilagay yung giniling na beef. Dito pa lang ay nakakagutom na agad. At nang nag-brown na yung beef, isinunod naman niya yung atay ng yobab. So mekos-mekos lang ito hanggang sa naluto na ito. Natapos na yung unang hakbang ng kanyang pagluluto. Dito naman tayo sa paggigisa ng mga gulay. Unti-unti na nga nabubuo ang pansit battle patong. Kailangan lang natin ng konting patience. Matrabaho talaga ang pagluluto ng pansit battle patong. So imekos-mekos lang natin ito hanggang sa naluto na ito. At dito na tayo sa pinakahuli sa huli, ang pagluluto ng noodles. So habang hinihintay niyang kumulo ito, hiniwa-hiwa na niya yung lechong kawali para ready na mamaya sa pang toppings. At ito na, kumulo na at ilalagay na natin yung noodles. Dito na rin niya lulutuin yung itlog of the Philippines. Kaya din siguro ito tinawag na pansit battle patong dahil may battle na itlog. Habang naluluto ito, ilalagay na rin yung celery na siyang magpapabango sa ating pansit battle patong. Ay nako, habang naluluto ito, syempre hindi mawawala ang konting tikim para siguradong swak ang timpla. Syempre, kailangan pasado sa panlasa ng mister kong may cravings. At sa pagkahaba-haba ng ating paghihintay, ito na, finally tapos na. Ito na ang homemade version ng aking Mister of the Philippines ng pansit battle patong. Sa paglalagay pa lang ng topping at sa itsura pa lang ay parang gusto mo nang kainin agad. Wow na wow, ang sarap. Sulit ang effort namin. Hindi man ito galing mismo sa Tuguegarao. Satisfy naman yung cravings ng aking mister. At mas special pa kasi kami mismo yung naghanda at nagluto nito. Moment of truth. Halika, tikman na natin. Nasa tugay ka na. Kaya kung may pagkain din kayong matagal ng kinikrave pero hindi madaling puntahan, bakit hindi subukang lutuin sa bahay? Baka mas maging special pa dahil may kasamang effort at quality time kasama ang mahal mo sa buhay. Anyways, walang makakapantay sa aking busog sa dami ng aking hugasin. So hanggang dito na lang yung mini vlog natin. See you on my next mini vlog. Bye!